Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Grace Fellowship Church. Ito po ang Tagalog service. At kung kayo po ay narito sa unang pagkakataon, welcome po. May nakita ko mga bagong muka. Kami po ay nagagalak at nakasama po namin kayo ngayong hapon. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos. Paglago kay Kristo at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website sa gfc.com.ph. Kung kayo po ay panauhin, bisita at may mga katanungan, mangyaring lumapit po tayo sa aming reception table dyan po sa likod katabi ng entrance pagkatapos ng aming panambahan. Kalalugod po namin sagutin ang inyong katanungan. Ngayong hapon po si Pastor Pedro ay magsisimula ng bagong kabanata. Chapter 8 ng ikalawang Korinto, kung saan pinayuhan ni Pablo ang mga taga-Korinto tungkol sa gawain ng pag-ibig sa kapwa. Kaya't simulan natin ang ating pag-aawitan ukol sa kagandahang loob ng Diyos at kung gaano siya kabuti. Mahal niya tayo dahil sa kanyang pangako na gagawin niya ito anuman ang mangyari. Isang pangako na batay sa kanyang sariling katangian at katapatan. Sinasabi nga po sa unang Kronika 16:34, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Kaya nga po tayo po ay tumayo at simulang mag-awitan sa ating Panginoon. Puso ko'y puspos ng dakila mong pag-ibig, kapayapaan sa iyo ay nakamtan at nabusog ako sa iyong tahanan at tuminom sa batis ng kagalakan. Ikaw ang aking hari. Pag-ibig mo'y dama hanggang langit, hanggang sa ulan, abot ng katapatan mo. Katwiran mo'y parang bundok na maringan, karunungan mo'y kasing lalim ng dagat, at ika'y sumaakit. Puso ko'y puspos sa dakila mong pag-ibig, kapayapaan sa iyo ay nakamtan at nabusog ako sa iyong tahanan.
pinakadakilang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos ay ang uri ng pag-ibig na nagdala kay Jesus sa krus para sa atin. At ang uri ng pag-ibig na nananatiling tapat hanggang ngayon. Sabi nga po sa Roma 5:10, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crushed the Son, who drank the bitter cup reserved for me. Your blood washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. By your perfect sacrifice, I've been brought near. Your enemy, you made your friend. Pouring out the riches of your glorious grace. Your mercy and your kindness knows no end. 'Cause your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. It's the lover of our soul. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. 'Cause your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Makikita natin sa ating teksto mamaya
kung paano pinabanal ng simbahan sa Macedonia ang kanilang mga kontribusyon para sa karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng unang pagbibigay ng kanilang sarili sa Panginoon. Kapag ibinigay natin ang ating sarili sa Panginoon, binibigay natin sa Kanya ang lahat ng mayroon tayo upang tawagin at gamitin ayon sa Kanyang kalooban. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa Biblia. Roma, Kabanata 15, talata 25 hanggang 33. Ngunit ngayon, ako'y patungong Jerusalem upang maglingkod sa mga banal, sapagkat minabuti ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Ito'y kalugod-lugod sa kanila, at sila ay may utang na loob sa kanila. Sapagkat kung ang mga hintil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na espiritual,
Nararapat naman nilang paglingkuran ang mga iyon sa mga bagay na ayon sa laman. Kapag nagampanan ko na ito at aking maibigay na sa kanila ang nailikom, magdaraan ako sa inyo patungong Espanya. At nalalaman ko na pagpunta ko sa inyo ay darating akong puspos ng pagpapala ng Ebanghelyo ni Kristo. Ngayoy isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu, na kayo'y magsikap na kasama ko sa inyong mga panalangin sa Diyos para sa akin, upang ako'y mailigtas sa mga hindi sumasampalataya na nasa Judea, at upang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugod-lugod sa mga banal, upang sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan at makapagpahingang kasama ninyo. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. Amen. Roma, Kabanata 15, talata 25 hanggang 33. Maaari na pong maupo ang lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, Ama, nagpapasalamat po kami sa aming pagkakanta, Panginoon Diyos, na namin ministeryohan niyo ang bawat isa. Bagamat ang aming ginagawa po ay tungkol po sa inyo, ito po yung nangyayari po ay para sa amin. Nangangailangan po kami na makita-kita kada Lord's Day, Panginoon Diyos, upang palakasin, patibayin mo ang pananampalataya ng bawat isa. Sa aking experience nga po, Panginoon Diyos, nung nasa Korea po ako at na-miss ko po ang pagkaisa-isa or ang fellowship namin, and na uunawaan ko po, Panginoon Diyos, na hindi lang po ako, ngunit ang bawat isa po dito ay nangangailangan, Panginoon Diyos, ng fellowship, ng church. Salamat, Panginoon Diyos, na meron po kayong paraan, Panginoon Diyos, na maabot po kami, ang aming mga damdamin, ang aming mga palaisipan, ang aming mga puso, Father God, na tuwing linggo na lang po, you meet us. Tuwing linggo na lang po, you sustain us. At ang aming dalangin, Panginoon Diyos, sana this coming week, ganun din. Same thing, Lord, na you sustain each and every saint in this building, in this place. Salamat, Panginoon Diyos, na pwede kaming lumingon sa isang matapat na Diyos na hindi namin maabot. Makatuwiran na Diyos na hindi namin maunawaan. Diyos na may karunungan na gaya ng sinabi po namin kanina at kinanta po namin ay mas malalim pa sa dagat. Lumalapit po kami sa inyo. Mula sa akin hanggang sa lahat ng tao po dito, lumalapit po kami at humihingi po ng forgiveness, ng pagpapatawad, Panginoon Diyos. Marahil at sigurado po ako na lahat po kami ay nagkasala at hindi kami umabot sa inyong standard. And Father, we know, Lord God, that we have sinned. Yung iba sa amin, tinatamad, magbasa, hindi namin nilalagay sa tama ang kaharian ng Diyos sa aming mga buhay, Panginoon Diyos, nagiging afterthought na lang po ang Christianity sa amin. Humihingi po kami ng patawad. Hinihiling nga din po namin na kayo po ang mag-udyok sa aming puso na ilagay kayo sa inyong trono sa aming mga puso. Kung saan kayo nararapat, Panginoon Diyos. Kung saan dapat lahat ng puso ng bawat tao sa buong mundo ay nilalaman na si Jesus. Salamat na kahit linggo-linggo po kaming nagkakasala, meron din po kaming kinakantang, your blood has washed away my sin. My sins, Jesus, thank you. The Father's wrath was satisfied. Ang puot ng aming Ama, ng Ama sa langit, ay nawala dahil sa pagdanak ng dugo sa Kalbaryo.
ni Jesus. We thank you for that and we claim that. Yun lang po ang aming pwedeng pangahawakan ang inyong pangako, Panginoon Diyos, na ang bawat isang naglagay ng tiwala at pananampalataya po sa inyo ay ililigtas niyo po. At salamat po. Nilalapit din po namin ang mga aming pangangailangan sa iglesyang ito na GFC. Naalala po namin ang aming mga kapatiran, si Mark Gordo at ang kanyang pamilya, si Dan Abi at ang kanyang pamilya, Panginoon Diyos, ang kanyang nanay. Dalangin po namin sana you protect Dan and Chame as they are in Iloilo, Father. We pray na maging smooth na ang kanilang bisita doon sa nanay ni Dan, na sana bigyan nyo ng comfort, Father, their family at this time. We pray, Lord, kung healing, kung pwede, kung if it's too late, Father God, then would you peacefully take her as well. We pray for the comfort for each and everyone. We pray for Mark and his family, for Marie and for Gab, Panginoon. Yung kanila mga sakit, Lord, will you just take it away? Alam ko po, marami pa po sa amin dito, Panginoon Diyos, na may karamdaman, may hinanakit, emotionally, spiritually, physically, syempre, pinagdasal nga na po namin, kahit financially. Alam po namin, kayo naman ang Diyos na nagmi-meet sa aming lahat ng pangangailangan. You will supply each and every need of ours, including the things that we don't even see na kailangan pala namin, Panginoon Diyos. Humihingi po kami ng kalinawan for today. Dalangin po namin na ang banal na Espiritu, siyang manguna sa aming mapag-aaralan today regarding 2 Corinthians chapter 8. We thank you na nasa 21st century na po kami, at nandyan ang banal na salita na nabubuhay sa amin. Father, would you speak to each and every soul? For I pray for those na hindi pa po nakakakilala po sa inyo. Buksan niyo po ang kanilang mga puso. Lahat ng aming mga bisita, Lord, sana makita lang si Jesus, walang iba. At itinataas po namin itong hapon na ito, Father God. God, Holy Spirit, we ask that you speak. We need an encounter from you. In Jesus' name. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yun, may mga sumasagot. Tayo po ay nandun na sa isang next chapter, no? Sa chapter 8, para sa ating mga bisita. Marami po tayong bisita ngayon. Hindi ko na kayo patatayuin. Ngunit welcome po sa aming mga bisita, mga first-timers sa GFC, at yung mga nakausap ko kanina, welcome po kayo. Yung mga nakakita sa atin sa Facebook. Ang Facebook at ang YouTube, baliwala po yun. Ito po yung tunay na church. So, ang ating pag-aaralan ngayon is 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 7. Ang title po natin ay ang makadiyos na halimbawa sa mapagpalang pagbibigay. Nang mapagpalang pagbibigay. Thank you, Ernie. #. At ito po ay babasahin po natin ang 7 talata magmula sa verse 1 up to verse 7. Maaari po tayong tumayo para sa ating parangal sa salita ng Diyos. Pangalawang Korinto chapter 8 verses 1 to 7, sabi sa verse 1, ngayon, nais naming malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan loob. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kung ibinigay mula nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos.
Ano pat kami ay nakiusap kay Tito na yamang siya'y nagpasimula ay dapat din niyang tapusin sa inyo ang biyayang ito. Ngunit yamang kayo'y sumasagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasipagad, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito. Maaari na po tayong maupo. And may the Lord bless the reading of His Word coming from 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 7. Alam mo, iniisip ko kanina, na-share ko rin to sa umaga, na napakadali sigurong i-preach ito kung tayo ay isang prosperity church. Papakita mo lang kung ano ginawa ng mga taga-Macedonia, kung paano sila nagbigay, na nakikita natin sa chapter 8, verse 2 hanggang verse 5. Sasabihin natin na maayos sa mata ng Diyos ang kanilang sakripisyo. Tapos pupunta na tayo sa lumang tipan at hahanap tayo ng mga talata na nangangako sa bayan ng Israel ang mga blessings. At sasabihin natin sa mga tao, hanapin niyo ang mga blessing. Kapag hindi dumating ang prosperity, hindi kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan niyo yun. Dahil wala kayong pananampalataya. Dapat kiniklaim daw. Hindi po tayo ganun. Kaya nga minsan sa maraming beses, kahit pag binuksan mo yung television o kaya sa radyo, marahil makakarinig ka ng mga ganong klaseng preaching. Kaya nga hindi natin masisi yung ibang tao. Ang tinatawag po sa atin hindi na sila naniniwala. Talaga ba? Lumalapit ba ako sa Diyos? Magkakaroon ako ng pera? Talaga ba? Lalapit ako sa Diyos? Aayos yung buhay ko? Hindi. Kadalasan ay hihirap. Kadalasan, ang ating pag-uunawa sa buhay ay magiging mas hindi importante yung buhay dito. We look forward to the future. Alam mo, 2 days ago, umalis ako, pumunta akong Korea para sa trabaho. Yung aming chaperon, Koreano. Ngunit, mas magaling pa yata sa akin mag-Tagalog. Joke lang. Nakatira siya sa BF nung nandito siya, nag-aral nung sa eskwela malapit sa bahay namin. At nung nagpakilala akong magpipreach ako this Sunday, today, sabi niya sa akin, Coach, ang daming loko-loko sa Korea. Lalo na yung mga churches, yung mga Christian churches. Ang hirap, hindi maganda puntahan. Sa katunayan nga, pumunta ako sa isang church, pero ibang kwento na lang, hindi ako pinansin. Nag-shopping na lang ako last Sunday. Pero ang sinabi niya yun, parang it bothered me so much. Ang sabi niya, maraming churches, yung mga Christian, mga evangelical, they're crazy. Mas okay pa daw ang mga Katoliko. Yan ang Christianity na nakikita natin today. It makes people cringe. Sabi nga ng isang media mogul at ang owner ng CNN, si Ted Turner, publicly, sinabi niya, Christianity is for losers. Totoo nga ba? Is Christianity for losers? Yun ang outcome . Siyempre tayo, isang simbahan na gusto natin maunawaan kung ano nangyayari dito, kung tinitingnan po natin ang konteksto, pwede natin sabihin may value ito. Hindi naman ito for losers, hindi naman ito baliwala para sa atin. And we see the importance pag nakakita tayo ng ibang taong nangangailangan ng tulong. Baka ang tingin ng iba, bakit nagpapaloko yung mga taong yun? Is it really for losers? Pumapasok po tayo sa isang bagong seksyon na magsisimula sa chapter 8 hanggang sa chapter 9. Dito, pag tinitingnan natin itong 2 chapters, parang humihingi si Paul ng pera. Humihingi siya ng financial support para sa isang church na nauna sa Corinto. Siyempre, nasa 2 Corinthians po tayo. Ang hinihinging ang tulong or financial support ni Paul ay para sa Jerusalem church. Ngunit bakit niya ginawa to? Bakit siya humihingi ng pera? I-explain ko po sa inyo.
hindi po ako hihingi ng pera sa inyo. Kung ang ating matatandaan, kung nandito po kayo last week, natuwa naman si Paul nang malaman niya na naging makadiyos ang kanyang sinulatan na ang Corinthian Church. Natuwa si Paul na sila yung nagkaroon ng pagsisisi na tunay. Diba sabi nga sa English, diba, ang godly sorrow, ang sinabi ni Brother Josh last week. At maganda yung ang kanilang tugon sa kanyang sulat. So ano nangyari dito? Dahil dito, sabi ni Paul, nagrepent na kayo, nabasa niyo yung sulat, itutuloy ko na yung gusto ko talagang sabihin sa inyo. Isa sa mga importanteng bagay, which is, hingi ako ng financial support. Hindi para kay Paul, ngunit para sa ibang church na sa Jerusalem. Yung unang-unang church. Makikita natin. Ngayon, ang paghingi ng pera ay naging pinagmulan ng isang discussion or talakayan. In the internet circles, ito ay tinatawag na the Jerusalem donation. Pwede nyo i-Google po mamaya. Pag nilagay nyo sa Google or sa Grok or sa ChatGPT, Jerusalem donation, most probably dadalhin po kayo dito sa sinasabi natin issue kung saan some theologians say na ang pangangailangan daw ng Jerusalem ay nanggagaling sa paghihingi nila Pedro, Santiago at Juan at parang namimilit daw silang humingi ng tulong, ng suporta. Pero tayo, naniniwala naman po tayo sa sulat ni Pablo at makikita po natin mamaya ay kusang loob na lang humihingi para sa simbahan sa Jerusalem. Hindi sila napilitan. Wala namang problema kung humingi naman talaga sila ng pera. Kung si Peter, James, and John, yung mga unang apostles, humingi ng pera, no problem naman eh. Pero naniniwala po tayo, ito'y nagsimula dahil sa pagkakaisa, sa pagmamahala ng mga Kristiyano sa pagitan ng mga Hentil at mga Hudyo, naging unified ang church. Ang pag-aalala para sa kanilang mga kapatid na nagdudurusa mula sa paghihirap or sa famine sa Jerusalem ay nag-undyok kay Pablo at sa mga simbahan na iba na magbigay. Ito yung konteksto. Ito nangyayari. Totoo po ito. Talagang 2,000 years ago nangyayari po ito. Sabi nga sa Romans, sapagkat minabuti ng Macedonia, itong church na sinasabi sa verse 1, at ng Achaia, ang Corinthian church, na gumawa ng isang ambagan laan sa mga duka sa mga banal na nasa Jerusalem. Ito'y kalugod-lugod sa kanila at sila ay may utang na loob sa kanila. Sapagkat kung ang mga Hentil ay naging mga kabahagi sa kanila mga bagay na espiritual, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga iyon sa mga bagay na ayon sa laman. In other words, sinasabi ni Pablo, nakinabang kayo sa Jerusalem Church kasi doon nagsimula ang gospel Kaya kayo, yung mga outreach churches, Rome, Corinthians, Berea, Philippi, Thessalonica, ambag kayo kasi yung quote-unquote, ang mother church ay nagkakaproblema. Kumbaga, parang sinasabi nga dito, nag-aambagan sila para sa Jerusalem. Iyon ang magiging isang napakahayag na tanda ng pagkakaisa ng buong katawan ni Kristo or the body of the church, Jew or Gentile. At ngayon, ito yung pag-aaralan natin. Yung isang ehemplo. That outstanding example sa English at sa Tagalog, isang namumukod tanging halimbawa. 2 parts po yun. Yung una, yung namumukod tanging halimbawa. Pangalawa, isang mapagpalang tugon. Puntahan na po natin ang first verse. Ngayon, nais namin malaman ninyo, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Ano po ito? Ito yung sinasabi ni Pablo, sabi niya, di tapos na yung kabilang section. Etong section bago na, sabi niya, now, gusto ko malaman ninyo yung grace of God, kung ano nangyayari, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Pag tinitignan po natin, 3 po ang church na nakikita natin doon, yung Berea, yung Thessalonica, at saka yung Philippi, yung iba, di ba? Yung Thessalonians, may ulat si Paul, yung Philippians, meron din.
Sabi niya dito, ang biyaya ng Diyos ay ibinigay sa mga iglesyang yun. Ito po yung intro verse. So parang kumbaga intro, Paul is saying na ang biyaya ng Diyos ay ipinagkaloob sa mga iglesia ng mga taga-Macedonia. Ano itsura nun? Ano itsura ng biyaya ng Diyos na gumalaw sa churches na ito? Ito makikita natin sa verses 2, 3, 4, and 5. Kumbaga ito lang yung intro. The grace of God is in the churches. Ano itsura? Makikita po natin. Ngunit unang-una, pag sinasabi kasi natin ng biyaya ng Diyos, it is still, first and foremost, it is the gospel. That God has come into the flesh, nagkatawang tao si Jesus, at pagkatapos ay tumugon tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan at dahil sa kanyang pag-ibig. Pag sinabi ang biyaya ng Diyos, ay ang kanyang saloobin ng walang pasubaling kabaitan na ipinakita sa atin. It is the grace of God, His kindness to us, na makikita natin sa birth of Christ, Calvary, sa Kalbaryo, at yun, rumisponda tayo sa pakikinig ng salitang iyon mula sa Diyos na nire-reconcile or nakikipagsundo ang Diyos sa atin. Ngunit, ang biyayang ito, hindi lang nandun sa puso natin, okay Lord, thank you. John 3:16, TY, okay na ako. Hindi po eh. Makikita kasi natin, hindi naman natatapos si Pablo sa verse 1 eh. Ang biyayang yun, makikita natin in the other verses, ay malaking epekto sa Macedonian churches at malaking epekto sa atin. Ano ang itsura ng biyaya ng Diyos sa buhay po natin? Yun ang katanungan. Dapat bang ipakita ang biyaya ng Diyos sa buhay natin o hindi? Abay, siyempre. Minsan kasi sinasabi natin, magaling ako. Hindi po ako pagalingan ng hindi magkasala. O sige, hindi ako nagkakasala. Dati ako military eh. Talagang kaya ko i-disiplina sarili ko. Dati ako ang basketball player eh. Kaya ko i-disiplina yung sarili ko. Hindi ako bibigay dyan sa mga yan. Wala yan. Hindi po yun yung biyaya ng Diyos. Yun yung sariling kakahiyahan. Ang biyaya ng Diyos, kasi ginagawa din ito ng mga hipokrito, ginagawa rin ito ng buong mundo, ng mga pariseo, ginagawa ito. Mga mabubuting tao, ginagawa po ito. Moral persons and those who want to enter the kingdom of God without Jesus. That's what they do. Try to be as morally upright as possible para okay tayo sa Diyos. Hindi po yun ang hinihingi po sa inyo. Ang hinihingi po ng Diyos sa atin ay ang biyaya ng Diyos na galing sa Kanya, ipinapakita po natin sa mundo because of that. Ito'y isang hindi pagpipigil, kundi ito'y isang responde na nanggagaling sa banal na Espiritu. Ang grace of God ang aktibo. At minsan, marahil, more often than not, sa ating papaano po tayo tumugon, papaano tayo mag-respond, paano tayo magresponde, doon po natin na uunawaan kung ano ang itsura ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Kaya kapag inilarawan ni Pablo ang nangyayari, ito ay laging kailangan natin maalala, nasa ilalim ng payong ng kung ano ang itsura ng grace of God or ng biyaya ng Diyos. By God's grace, di ba? Ang ating pastor laging sinasabi, bro, si Pastor Rico, kanina sinabi ko na rin to eh. Lagi niya sinasabi, pag may mahirap siyang ginawa, talaga nagawa mo yun? Oo bro, by God's grace. Sabi ko lagi na lang by God's grace. Parang paulit-ulit na lang. Ngayon, pinag-aralan ko to, naunawaan ko na. Lagi niya sinasabi niya yun, because what he means is may supernatural response na because of God's love, kadalasan, nilalabanan ng sinful nature. Ngunit nauunawaan natin dahil na-renew na yung ating minds eh. Nabago na yung mga isip natin eh.
Binigyan na tayo ng karunungan na galing sa Diyos eh. So naiintindihan na natin by God's grace. Pag sinabi ni Pastor Rico, pag sinabi ni Pastor George, by God's grace, alam ko na. Ibig sabihin, isang bagay na nagawa na hindi usually nagagawa ng isang tao na wala yung biyaya ng Diyos. At kaya lahat ng itong tatalagayin po natin ngayon ay pinagsimulan ng biyaya ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang biyaya ng Diyos na nagbigay na sa mga Macedonian ay lubos na nakakapagbago sa kanilang buhay. At ito yung naging dahilan upang sila ay maging mabiyayang, nagbigay ng biyaya. Ito hindi lang parang makataong gawa. Ito ay hindi lamang kung ano ang ginagawa ng maayos na tao. Ito ay isang antas na pagbibigay at sakripisyo na nagtatangi sa mga nabago sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Na naligtas na, pinabanal na po tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At yun din ang itsura. Makikita po natin mga ilan sa halimbawa kung ano yung itsura ng grace of God. Tignan niyo sa Lucas chapter 19. Si Zaccheo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. 4-fold. Bakit niya ginawa yun? Biyaya ng Diyos. Sa Marcos chapter 14 verse 3, samantalang siya ay nasa Betania, si Jesus daw, sa bahay ni Simon na ketungin, habang siya ay nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng puno ng mamahaling pabangong, purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabangong sa kanyang ulo. Alam naman natin kung sino ito. Yan yung mga responde to God's grace. Napapatanong nga ako sa sarili ko, gaano kalaki ang binibigay ko sa Panginoon? How much do I give to the Lord? At hindi lamang ito pang pinansyal, gaya ng makikita po natin mamaya sa talatang ito. Ngunit gaano kalaki sa aking kaluluwa ang ibinibigay ko sa Kanya? How much of my soul do I give to the Lord? Puritan writer Henry Scougal in a book na tinapos ko, ang kanyang panukat is gaano kalaki ang Diyos sa buhay, sa kaluluwa ko. In English, how big is the life of God in the soul of man? Isang tanong na hindi ako mapakali sa aking sarili. Kung ano man yung ibinibigay po natin lahat, binibigay po ng inyong pastor, ako na rin nagsasabi, kulang na kulang. At dito sa susunod na talata, makikita natin isang halimbawa na biyaya ng Diyos sa buhay ng simbahan ng Macedonia. Ang katibayan ng grace of God na ibinigay sa kanila ay nahahayag sa kanilang pagbibigay sa iba. Sa anong paraan nila ipinapakita ang biyaya ng Diyos? Sa kanilang paraan ng pagbibigay. At meron tayong 7 makikitang paraan ng kanilang pagbibigay. Tandaan po natin, an outstanding example, tandaan po natin, ito ay mga obserbasyon lang. Hindi po sinasabi ng GFC na gayahin po natin ito. Ang ipinapakita lang po natin dito kung paano gumalaw si Lord sa Macedonian Church, kaya sila naudyok magbigay. Hindi po natin sinasabing ganun din po tayo at ayaman tayo. Hindi po. Ibang church po yun. Sa verse 2, sinabi dito, kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan loob. Some wordplay going on. Di ba? May wordplay. Matinding pagsubok ng kapighatian, ang katapat, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan. Labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan loob.
Deep poverty, wealth of generosity. Ngunit paano nga sila nagbigay? Paano sila nagbigay? Unang-una makikita natin, ang kanilang pagbibigay ay sa gitna ng kapighatian. They gave amidst their affliction. A great ordeal of affliction. Wala pong victim mentality po dito. Hindi pwedeng hindi ako magbibigay. Ano na nga ako Ito na nga nangyari sa akin. Ganito, ganyan. Meron na akong pag-uusig Hindi nila iniisip ang kanilang kahirapan. Nakakagulat po ito Malamang na nagkaroon ng pag-uusig sa mga mananampalataya sa Macedonia, nagkaroon sila ng rejection at may mga nangyaring hindi sila siguro sa trabaho, ito yung nagsasabi kung bakit sinasabi ni Pablo dito, meron silang kapighatian is the word. Great testing of affliction. Sabi nga sa unang Thessalonica chapter 2 verse 14, sabi niya dito, may pagdurusa sila mula sa mga kababayan nilang Hudyo. Hindi na natin pupuntahan. Pero yun po yung nangyayari. Meron silang pag-uusig or persecution against the Jews. Naalala ko nga kung ano yung affliction o persecution. Iniisip ko nga kung meron kang, di ba, may boss ka na pinapagawa ka ng kasalanan, magre-resign ka na lang. Naalala ko yung sa dati natin church, pinapaturo po kami sa Philippine National Police. Isang nakausap ko po doon, sabi, paano ang gusto mong gawin ko? Hindi ko tatanggapin na sobre. Baka mamatay ako. Ang sagot ng kasama ko mas matapang sa akin, oo, huwag mong tanggapin. Ngayon, nauunawaan ko na. Kasi pag humingi ng Diyos sa atin, hindi naman kapiraso Kaya sino may sabing dadali ang buhay nyo kung gusto nyo sumunod sa Diyos? Hindi po totoo yun. Hihirap. Ngunit may panloob na kaginhawaan tayong malalaman. Itong mga taga-Macedonia, unang-una, nagbigay sila na may sa gitna ng kapighatian. Pangalawa, ang kanilang pagbibigay ay may kasamang kagalakan. Weird, no? Their giving was joyous. Sabi dito, he speaks of their abundant joy. Minsan nagbibigay tayo, sige na nga, baon ng mga anak natin. Joke lang, mabait naman ako sa mga anak ko. Pero isa sobra na, abuso na O yan na nga, ikaw na mag-Gcash sa sarili mo. But this is the best type of giving because pag nagbigay tayo na may kasamang kagalakan, ang ibig sabihin po yun, hindi po tayo naghahanap ng kapalit. Nothing materially coming back to us. Okay lang, magbibigay ako. With all joy, may kasamang kagalakan. Ganun ang ginawa ng mga taga-Macedonia. Alam naman nila, hindi naman sila mababayaran ng Jerusalem Church na nagkakahirap-hirap na rin sa kanilang mga sitwasyon. Sabi nga sa pangalawang Korinto chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. God loves a cheerful giver. They gave cheerfully. Pangatlo, nagbigay sila sa kabila ng kanilang kahirapan. As in poverty. As in, hirap na hirap sila sa first century. Ngayon, pag may poverty tayo, yung mga impoverished people natin, nakakapag-Jollibee pa Kasi fast food yun, napakadaling gawin. Pumunta ka sa tabi ng Jollibee, hingi ka, okay ka na yung walang fast food ng first century, ano kaya itsura ng kanilang kahirapan noon? Mga kapatid, itong mga talata ay nagpapaalala sa atin na ang mayaman ay hindi lamang ang dapat magbigay. Pinapaalala po sa atin ng mga talatang ito na walang ganong kinalaman sa mayaman at mahirap na pagkakaiba. Parehas magbibigay sa Panginoon. Parehas hinihingan ng Panginoon. May kwento nga tungkol sa isang hentil, isang byuda sa 1 Kings chapter 17. Si Elijah ang inutusan ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Elijah, shortcutting ko na lang, humingi ka sa isang sa isang hentil, hindi Hudyo, sa isang balo, sa isang widow, ng tinapay, na walang kakayahan na magbigay ng tinapay. Parang pagsusubok na nga ito. At binigyan niya
Binigyan nung balon, binigyan nung widow. Pansinin natin yung level ng kahirapan dito sa 1 Kings chapter 17 verse 12b. Sabi na dito ng balon ng widow, ako'y walang nalutong anuman. Tanging isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis sa banga. At ngayon, ako'y namumulat ng ilang patpat or wood upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin at sa aking anak upang kami makakain iyon bago kami mamatay. And yet, ang hiningi ng Diyos, ibigay mo kay Elijah. Ang babaeng ito ay nagbigay mula sa kanyang puso ng isang tinapay para kay Elijah, kay Elias, bago ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Pinarangalan siya ng Diyos at ang kanyang pananampalataya at umayos yung buhay niya. Ngunit hindi po yun ang aking punto dito. Ang punto dito ay hindi pagbibigay para tayo ay makatanggap. Ang punto po dito ay ang pagsunod sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsuko ng buong buhay mo kahit na yung huling tinapay mo na lang. It will cost us our lives. It will cost us our lives. Hindi pwedeng hindi magbibigay ka sa Diyos ng hindi naman ako mayaman eh. Wala naman ako ibibigay. Hindi pag hiningi ng Diyos sa iyo kailangan mo ibigay. At mamaya, maunawaan yun din na sinasabi ko sa inyo. Verses 3 and 4, ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya ng makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Pang-apat na nakikita po natin, ang kanilang pagbibigay ay napakalaking sakripisyo. They gave sacrificially, masakit. Hindi sila nagbigay dahil may sobra. But sinabi dito sa verse 3, beyond their ability, lampas sa kanilang kakayahan. Masakit magbigay at may mga kahinhinatnan. Naalala natin yung widow sa Luke chapter 21, Lucas 21. Sabi ni Jesus, yung balo rin ang nakita ni Jesus dito. Sabi niya, this poor widow put in more than all of them. It was primarily the quality over the quantity. Balikan natin yung verse 3, sabi dito, nagbigay sila sa higit sa kanilang kakayahan. Ang binigay nila ay hindi ayon sa kung ano ang sobra, ngunit ito ay isang pagbibigay na lampas sa kanilang kapangyarihan magbigay. Sa katunayan nga, napanganib nga sila sa pagbibigay ng sobra. Sobrang hirap na sa kanilang sarili. Tandaan po natin, hindi po ito yung dapat natin gawin sa GFC in 2025. Ito ay mga obserbasyon po. Okay? Hindi natin hinihiling sa ating Diyos na gawin ito. These are observations. God is not asking us to do these things. Ang pinapakita ko lang sa inyo kung paano gumalaw ang biyaya ng Diyos sa buhay ng mga taga-Macedonia. Baka isipin nga natin, hindi nga balancing ang kanilang paghuhusga, ang kanilang decision making. Pero kitang-kita ang kasabikan po nila na mag-ambag. At yun ang dahilan kung bakit sobra-sobra ang kanilang binigay. It surpasses all expectation. Sa pang-apat is yung napakalaking sakripisyo. Pang-lima, kusa lang silang nagbigay. They gave voluntarily sa kanilang sariling kagustuhan. Wala pong pressure kahit kanino. Hindi po nagpe-pressure si Paul, hindi po nagpe-pressure ang GFC. Ang pressure ay naramdaman mula sa Panginoon. Nagbigay sila ng sarili nilang kusa. At sa katunayan nga, sasabihin nga ni Pablo sa verse 8, next Sunday po yun, hindi ko ito sinasalita bilang isang utos. Talagang Paul is very delicate with his words na sinasabi niyang, this is not a command. Napakaingat niyang itinuturo po ito. Maging sa mga taga-Macedonia
o sa mga taga-Korinto, hindi niya talagang inuudyok, hindi niya pinipilit magbigay. Ngunit nagbigay sila ng kanilang sariling kalooban. Ang pressure na magbigay ay hindi nanggaling kay Pablo, nanggaling siguro kay Lord. Kaya sila nagbigay. Number 6, nagbigay sila upang lumuhok sa suporta ng mga kapatiran. They gave to participate in the support of the saints. Sabi sa verse 4, pag babalikan natin yung verse 4, na nakikiusap sa amin ng matindi. Sa English, begging with us with much urging. Sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Ang gustong-gusto mangyari ng mga taga-Macedonia ay masali sila. Kahit na napakaliit ng kanilang ambag sa mata ng iba, gusto nila kailangan kasama sila. Nakikiusap sila, nagbe-beg sila, sige na, isama mo ito. Isama mo itong alay po namin. Para lang makasuporta kami sa mga kapatiran na may kahirapan sa Jerusalem. Ito po yung pag tinitignan po natin yung makibahagi sa paglilingkod. Ang root word po niyan sa Greek is koinonia. Alam niyo kung ano yung koinonia? Fellowship. So sa mata ng first century reader, ang fellowship, kasama po doon hindi lang kumakain sa labas. Kung hindi ang pagbibigay sa isa't isa. Sinasabi dito na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na maki-fellowship kami sa paglilingkod sa mga banal. Or koinonia, or to favor or of participate. Gusto namin mag-participate kung ano pwede. Kung saan pwede, gusto namin. At nakikiusap sila ng matindi, sabi dito sa verse 4. In other words, etong Macedonian churches, nakita, may pagkakataon kami tumulong kahit konti. Kahit sa mata ng iba, sa mga mayaman, wala itong bibigay nyo, napakaliit niyan. Hindi Gusto namin kasama pa rin kami. Hindi kami nag-iisip ng reward. Alam lang namin sa aming theology na tama kaming magtumulong sa ibang mga nahihirapan na kapatid. Not for the reward, but because their renewed minds, their theology tells them and compels them to do so. Hindi natin nakikita yun sa human nature ng tao. Alam po natin, siguro isa pang nangyari dito kaya mapilit itong Macedonian church. Malamang yung kanilang generosity sa kanilang pagbibigay. Malamang dahil nauunawaan nila ang mga pinagdadaanan sa Jerusalem church. Para sa mga dumadaan sa nasa pag-uusig, ay nakikiramdam sila sa katulad ng mga kalagayan nila. Alam nila nakakaramdam kami, nahihirapan kami. Mas nahihirapan sila, sige tulong tayo. Kasi alam namin kung ano yung nangyayari. Ang sakit at kahirapan ng pag-uusig. At nadama nila ang mga pinag-uusig na mananampalataya sa Jerusalem. Pagbasahin natin yung verse 5, sabi dito, at ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, nagulat nga si Pablo, hindi naman dapat magbigay yung isang iglesia na sobrang naghihirap na, kundi ibinigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Sabi nga ni Kuya Ben, ito yung key verse. They gave themselves to the Lord. At sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Unang-una nilang ginawa, ibinigay nila ang sarili nila hindi sa Jerusalem Church o sa Corinthian Church, sa Panginoon nila binigay sarili nila. Sila ay nagbigay una sa Panginoon. They gave themselves to God. Lahat po ng ating gagawin, ang pagbibigay ay pangunahin sa Panginoon. Lahat ng aspeto ng buhay. Especially kapag dating sa trabaho sa iglesia. Mag-aral ako ng scripture. Hindi naman para sa inyo yun. Para sa Lord yun. Makikifellowship ako sa mga mananampalataya. Hindi naman para sa inyo yun. Para kay Lord yun. Maglilingkod ako, magtatabi ako ng mga upuan
Kahit na kayang-kayang gawin ng ibang tao yan. Matanda na ako, dapat bata na gumawa. Gagawin ko pa rin yun dahil hindi naman ginagawa para sa pakitang tao o sa inyo. Ginagawa ko para sa Lord yun eh. Kasama sa tinutukoy ni Pablo maging ang kanilang paglilingkod, maging pang pinansyal, pera, inaalay muna nila ang kanilang mga sarili kay Kristo. Ngunit gayon din kay Pablo din, nag-alay din sila at lahat ng services ginawa nila na may kaugnayan sa koleksyon. Kinilala nila ang pag-aalay kay Kristo ay nagsasangkot ng pag-aalay at pagsaserve kay Pablo at sa kanyang mga lingkod. Sabi ni Dane C. Ortland in The Ministry in the New Realm, A Theology of 2 Corinthians, itong book na binabasa ko, sabi niya, to give oneself to Christ is to give oneself to other believers because our spiritual union with Christ necessarily includes a derivative spiritual union with other believers. Diba? Hindi naman pwedeng si Lord lang ang mahal ko, Bible lang ang mahal ko, mga kapatid ko sa Panginoon hindi ko mahal. Hindi rin naman pwedeng Scripture lang ang mahal ko, Lord hindi masyado, mga brethren mahal na mahal ko. Kailangan po God, His Word, and His people. Mahal natin lahat. Nagulat si Pablo eh. Pag binalikan po natin ang verse 5, hindi namin inaasahan to, sabi niya. Hindi niya inaasahan. Ano kaya po yung sikreto? Hindi yung secret of contentment para sa camp po yun. Sana sumama kayong lahat. Ano po yung what's the secret? Mga kapatid, madaling isuko ang isang bahagi ng kung ano ang mayroon tayo kung nabigay na natin ang lahat sa Diyos. Ang tunay na pagsuko sa Diyos. Madaling magbigay ng bahagi kung naibigay na natin ang kabuuan. It's easy to give only a part if we have already given ourselves. Minsan akala natin nagbibigay tayo ng porsyento tapos okay na eh. Hindi gusto ng Diyos ang iyong 10%. Hindi po ito tungkol sa ikapo. Hindi nga tayo naniniwala, hindi man tayo church na naniniwala masyado sa ikapo eh, di ba? Hindi naman tayo Hudyo na nagbibigay sa Israel. Wala naman tayo sa Old Testament. Wala namang indikasyon na kailangan tayong magbigay ng 10%. Sa katotohanan, ito ay dapat natin ibigay ang sarili sa Panginoon. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6, you have been bought with a price. Glorify God. At kaya napakadali lang ng Macedonian Church magbigay na above and beyond na kung anong inaasahan ni Pablo, na masakit na magbibigay, na sobrang kapighatian na nangyayari. Wala lang. Gusto namin sumali. Bakit? Naibigay na nila yung lahat eh. Naibigay na nila ang lahat. Sabi nga ni Pablo sa 1 Thessalonians, parang ang tinutukoy ni Pablo dito, model church, ang Thessalonican church. Na ginagaya nga po sila ng ibang mga iglesia daw. Yun ang halimbawa na binigay ni Pablo. Yun yung standard na nakikita natin dulot ng biyaya ng Diyos. Yun yung halimbawa, pagkatapos may tugon naman si Pablo. Itong mapagpalang tugon. An opportunity for a gracious response. Una ang Macedonian church, tapos bibigyan niya ang Corinthian church to respond. Sabi niya sa verse 6, ano pat kami ay nakikiusap kay Tito na yamang siyang nagpasimula ay dapat din niyang tapusin sa inyo ang biyayang ito.
Diba? Sabi niya, ito yung example, kayo naman. Hindi naman nagbibigay ng pampaiyak na video si Pablo patungkol sa mga mahihirap, tapos sasabihin, hingi naman ng pera. Hindi po ganun ang dating. Sabi nga dito sa English, di ba? Sabi, accordingly, or so, in the NASB, or therefore, kaya kami nakikiusap. Dahil may nasimulan na. At dapat niyong tapusin itong grace na ito, or itong biyayang ito. Nagsimula na kayo, therefore tapusin natin. Kasi ito yung tama. Paul is kindly asking Titus na bumalik siya sa Korinto para kompletuhin yung koleksyon na, sabi dito sa verse 6, nagpasimula na, ay dapat din niyang tapusin. Ano yung pinag-uusapan po nila dito? Makikita po natin sa unang Korinto chapter 16, verses 1 to 3, sa kanilang pagbibigay. Ngayon, tungkol sa ambagan, para sa mga banal, for the saints in Jerusalem, ay gawin din ninyo gaya ng aking itinagubilin sa mga iglesia sa Galacia. So sa Galatian churches, nagbigay din. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanya makakaya upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. At pagdating ko, ang sinaman inyong pipiliin ay sila ang aking isusugo na may sulat, na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy or gift sa Jerusalem. So 1 Corinthians chapter 16, pinag-usapan na ni Pablo, sabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 8, teka, ipagpatuloy natin yung sinabi ko sa 1 Corinthians 16 kasi hindi natuloy po yun eh. Dahil nagkagulo-gulo sila if you remember. Diba? Nagpadala pa siya ng isang severe letter, tapos nakita ni Titus, sabi ni Titus, okay sila, nagrepent sila, may godly sorrow sila. O sige, sulat si Pablo, patuloy natin. Ipatuloy natin. Yan ang context ng verse 6. Sabi niya dito, yung napasimula ay dapat din tapusin. At yun sa pagbibigay. Yun ang itutuloy. Si Pablo ay hindi umaasa ng kontribusyon mula sa mga Macedonia. Bakit? Kagaya nga na sinasabi natin, sobrang naghihirap na sila. Sobrang may kapighatian na sila. Hindi na nila kailangan magbigay. Pero pagdating sa Korinto, iba ang sitwasyon. Hindi sila nahaharap sa pag-uusig. Hindi sila nahaharap sa pagsusubok. Hinihiling ni Pablo na ang kanilang partisipasyon sa koleksyon at itinagubilin na sa kanila tungkol dito. Hindi naman hinihingi ni Pablo, tapatan niyo yung binigay ng Macedonia. Hindi nila kaya yun. Kasi yung pagbibigay nila, imposible nilang kakayanin yun. Kasi sobrang laki nung contribution nila sa kakayahan nila. Bigat ng regalo ng Macedonia in the eyes of God na nagmula sa kanilang kahirapan. Hindi po ito isang kompetensya, pinapaalala lang po ni Pablo, magbigay kayo dahil may mga nahihirapan. Sa isip ni Pablo, wala namang pagkakaiba ang ginawa ng Diyos sa Macedonia at ng gawain ng Diyos sa Korinto. Parehas lang naman ng Holy Spirit eh. Iisa lang ang banal na Espiritu at ito ay nangangahulugan na dapat magkatulad na mga pagpapakita ng biyaya or the manifestations of God's grace. At kaya mababasa natin sa last verse po natin, ngunit yamang kayo'y sumasagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo'y sumagana sa biyayang ito. Yung biyayang ito, yung biyaya ng pagbibigay. Naalala pa po natin yung konteksto ng 1 Corinthians chapter 16. Ano sinasabi niya doon? Di ba, nagpapagalingan nga sa speaking in tongues, nagpapagalingan sa spiritual gifts, nagpapagalingan sa word of God, sa knowledge, di ba, wisdom from God, wisdom from above. 1 Corinthians chapter 1, naalala pa nga natin, may Ianatics, may Recolytes, di ba? Nagpapagalingan sila nun. Ginamit ni Pablo yun. Sabi ni Pablo, but just as you abound in everything, faith, utterance, knowledge, in love,
galingan nyo din sa pagbibigay. Galingan nyo din sa pagbibigay. Iyon ang dahilan kung bakit isinulat ang kabanata ng pag-ibig. Sabi niya, galingan nyo sa lahat ng bagay, pero pinaka-importante, 1 Corinthians chapter 13, siya nagsabi niya si Pablo, most important, faith, hope, and love, but of all, it is love. Sabi niya, nagpapagalingan kayo sa ganyan, isama nyo na ang generosity. Isama nyo na ang pagbibigay. Katapat niya yun, di ba? Kasama yung faith, katapat ng pananampalataya, sa pagalingan magsalita, sa paramihan ng kaalaman, sa sino mas masipag, sa pag-ibig na ipinapakita. Sama nyo na yung biyaya ng pagbibigay. Yan ang ginamit ni Apostol Pablo para umapela sa mga taga-Korinto. Nasabi niya dito sa verse 7, sumasagana sa lahat ng mga bagay para makumpleto. Kompletuhin ang bawat gift of the Spirit. Kompletuhin ang bawat tanda ng espiritualidad. Nililinaw niya ang pagkakabukas palad sa pagbibigay ay parehas kasabay ng mga yun, faith, speech, knowledge, love, grace in giving. Kung sila ay napakahusay sa mga yun, sa mga kaloob ng Espiritu, sabi ni Pablo, dapat sila ay magpakita rin ng biyaya, ng grace sa pagbibigay. Alam mo mga kapatid, ang ating mga finances ay isang napakahalagang bagay pagdating sa mga espiritual na bagay. Minsan iniisip po natin, hinihiwilayin po natin yan eh. Iniisip dapat natin na ang ating kayamanan ay isang mahalagang bahagi ng ating pagsamba sa Diyos. At ito ay may tiyak na koneksyon sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng bilang isang Kristiyano. Kung gaano kahalaga ang pananampalataya, pananalita, kaalaman, pag-ibig, sabi ng verse 7, sikapin din natin na tayo ay sumagana sa mabiyayang gawa ng pagbibigay. Sabi sa Roma chapter 12 verse 8, tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya ng ibinigay sa atin. Different gifts, different graces. Kung propesya ay gamitin iyon ayon sa sukat ng pananampalataya. Verse 7, kung paglilingkod ay sa paglilingkod, o ang nagtuturo ay sa pagtuturo, o ang nangangaral ay sa pangangaral, ang nagbibigay ay magbigay na may magandang loob. Yun ang hinihingi ng Diyos sa atin. Sa ating pagtatapos. It is not about giving money. At least that is not the only thing. It is not about giving money. Ito ay tungkol sa pagtugon sa biyaya ng Diyos. Ngayon, gusto niyo magbigay, okay lang, pero hindi ko sinasabi sa inyo magbigay kayo. Huwag kayong magbibigay, nasabi ko. Huwag Huwag. Reverse psychology lang. Seriously speaking, ang GFC naman ay wala sa matinding kahirapan tulad ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Hindi naman tayo tinamaan ng famine in the 50 AD, may famine doon. Hindi naman tayo tagutom sa gitna ng pag-uusig. At hindi kailanman hiniling ni Pablo sa mga taga-Macedonia na magbigay dahil sa kanilang matinding kahirapan. Nakikiusap nga lang siya sa Korinto. Kung akala ninyo ay hihingi ako ng pera, nagkakamali kayo. Higit pa ang hinihiling ng Diyos. Ang hinihingi ng Diyos, hinihiling ng Diyos po sa atin ay hindi lang ang pera, kung lahat ng mayroon tayo. Lahat ng minamahal natin. Lahat ng importante sa buhay. Lahat ng laman ng ating puso.
Hinihiling yun ng Diyos. Lahat ng ating kasalanang ayaw ibigay, hinihingi yun ng Diyos. Yung rich young ruler nga umalis eh. Hindi kinaya. Pero yun ang pamantayan o ang standard ng ating Panginoon, Jesus. Sabi sa Lucas chapter 9 verse 24, sapagkat ang sino man nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Subalit sino man mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas niya ito. Whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will save it. Kaya iniisip ng mundo, mga losers tayo eh. Tulad nung Ted Turner na sinasabi ko kanina, mga makamundong leaders na ang kanilang theology ay malayong naiiba sa atin. But our losing our life is different. It is to save it. Because it says, whoever loses his life for my sake will save it. Kala nyo pera lang hinihingi ng Diyos sa atin? Hindi eh. Buong buhay po natin ang hinihingi ng Diyos. Hindi lang pera natin. Kapiranggot lang yun ang buhay. Nasa loob ng puso mo, yung ayaw mo isuko. Lahat yan hinihingi niya eh. At alam ko hindi ko kaya yun. Alam ko hindi nyo rin kaya. Alam ko walang may kaya nun kung hindi si Kristo Jesus lang. Buti na lang. Dahil para sa akin, na hindi ko kayang ibigay yun ng parate, na para sa mga umaamin na hindi tayo nararapat, na hindi natin kaya ang pamantayan ng Diyos, ay nariyan si Jesus na namuhay ng perpektong buhay para sa atin. Ang hinihiling niya, ang ating tiwala, ang ating pananampalataya, na tinapos na niya ang gawain sa pagpako sa kanyang sa krus. May mga bisita po tayo dito na baka hindi nauunawaan po ang aming sinasabi. Maaaring lumapit na lang po kayo sa amin upang maipahayag po namin ang ebanghelyo. Ngunit ang pamantayan ng Diyos ay hindi lang pera, hindi lang pagbibigay ng pera, kundi ang buong buhay, buong dangal, buong kaluluwa natin ang hinihingi niya. Pag-isipan po natin how much of ourselves have we given to God. How much of the life of God is in our souls. Jesus, crown Him Lord of all. Para po sa ating huling awitin, ito po ay maring bago sa ating pandinig pero luma na po yung awit na ito. At pakinggan muna natin habang tinutugtog ni Tiffany. At habang nakinig po tayo, pagbulay-bulayan po natin yung mensahe po ngayong hapon. Ang himig po o melody nung kantang ito ay batay po sa traditional na Irish Londonderry air tune na kilala rin bilang Danny Boy. Ito ay ayon sa pagbibigay ng buhay upang matagpuan ito sa Diyos at pagsuko ng lahat-lahat upang makamit ang pag-asa na hindi namamatay.
Tayo po ay tumayo at tumugon tayo ng may pasasalamat sa biyaya at awa na ating natanggap sa ating Diyos. At manalangin tayo habang maawit na lubusang ibigay, alay, isuko ang lahat sa kanyang kalooban. What grace is mine, that he who dwells in endless light, go through the night to find my distant soul, and from his scars poured mercy that would plead for me, that I might live and in his name be known. So I will go wherever he is calling me. I lose my life to find my life in him. I give my all to gain the hope that never dies. I bow my heart, take up my cross, and follow him. What grace is mine to know his breath alive in me. Beneath his wings, my wakened soul may soar. All fear can flee, for death's dark night is overcome. My Savior lives and reigns forevermore. So I will go wherever he is calling me. I lose my life to find my life in him. I give my all to gain the hope that never dies. I bow my heart, take up my cross, and follow him. I bow my heart, take up my cross, and follow him. Napakahirap po maging Kristiyano. Actually, hindi napakahirap. Imposible po maging Kristiyano na wala ang ating Panginoon Jesus. Mga paalala po, no Bible study this week, Golden Ladies at saka PDF 242 to give way kasi meron po tayong church camp. Mga session will resume after the camp. At syempre, church camp. Sa mga magpa-participate, we highly encourage you to visit the registration table at the back for important camp reminders. Para sa iba, kung hindi joining kayo o hindi, sana please pray for us in this August 21 to 23. We invite you to join us in prayer for every aspect of this event. Wala na iba? Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami na naunawaan po namin ang inyong salita. We pray, Father God, na bigyan niyo nga kami ng strength to give what we are supposed to give to you, which is our everything.
Naalala ko po, Panginoon Diyos, sinasabi, it will only cost us everything to follow you. And continue to strengthen us, Lord God. Itong linggong ito, Panginoon Diyos, would you allow us, Lord God, bigyan niyo po kami ng pagkakataon, makapagpahayag ng banal na Espiritu, ng banal na salita, ng gospel, Father. May the Holy Spirit be with us, Father God. Guide us, Panginoon Diyos. And may the Lord bless you and keep you. And may the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday.